Gusto kong ikwento ang tungkol sa tiyahing ko na magaling. Sigurado ako na maraming makaka-relate dito dahil para po itong teleserye. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Yuri para hindi raw makarating sa kanyang tita na Brohilda ang kanyang kwento. Panglima si Yuri sa 8 magkakapatid at ang mga nakakatanda niyang kapatid ay may pamilya na dahil para bang tinakasan nila ang responsibilidad para sa kanilang mga magulang. Ang tatay kasi ni Yuri ay sobrang tagal ng tambay habang ang nanay niya naman ay na-stroke kaya sobrang hina ng kanyang katawan. At ang kwento ngayon ni Yuri ay tungkol sa tiyahin niya na bunsong kapatid ng kanyang papa na kapitbahay lang nila. Noon na dumating ang bagyong Yolanda ay nalubog ang bahay nila Yuri kasama ang lahat ng kanilang gamit at marami siyang nakuhang mga pictures at videos ng baha. Kinabukasan ay kinausap siya ng kanyang tiyahin na kukunin daw ang mga pictures na binaha ang kanilang bahay dahil may tutulong daw sa kanila na taga-ibang bansa. Kaya sobrang saya naman ang mga magulang ni Yuri dahil makakatanggap sila ng tulong pero makalipas ang ilang linggo at ilang buwan ay wala namang dumating na tulong. Ang tanging napansin lang nila Yuri ay naging sunod-sunod ang pagpapagawa ng bahay ng kanyang tita dahil nalubog din sila sa baha. Kaya nagtaka ang nanay ni Yuri kung paano sila nakakapagpaayos ng bahay dahil security guard lang naman daw ang trabaho ng asawa ng kanyang tita at ang tita niya ay manicurista. Kaya naiiyak na lang daw si Yuri kapag nakikita niya ang kanyang nanay na nakatanaw sa bahay ng kanyang tita na maayos na. Siguro daw ay naiisip ng nanay ni Yuri na sana ay magkaroon din sila ng ganong kaayos na bahay. Hanggang sa isang araw na meron silang isang kamag-anak sa ibang bansa na tumawag sa kanyang tita at narinig yun ng kanyang mama. At tinanong kung maayos na rin daw ba ang bahay nila Yuri kaya nagulat naman ang kanyang mama dahil wala namang pinagbago ang bahay nila. Pero ang sabi ng kamag-anak nila na nasa ibang bansa ay may ibinigay daw siya na pera para ayusin ang bahay nila Yuri. Kaya naalala ng nanay ni Yuri noong mga panahon na hiningan sila ng pictures at videos na binaha ang kanilang bahay dahil may tutulong daw sa kanila na galing sa ibang bansa. Kaya nalaman nila Yuri na marami pala talagang taga-ibang bansa na tumulong sa kanila at nagpadala ng pera pero hindi ibinigay sa kanila ng kanilang tita. Nalaman din nila na ang perang pinampagawa ng kanyang tiyahin ng bahay nila ay perang dapat na para sa kanila. Hanggang sa nito lang September na umuwi ang kamag-anak nila galing Hong Kong na tatakbong kagawad sa kanilang lugar. Nagbibigay ang mga kamag-anak nila sa mga tao ng pera at bangus kapalit ng kanilang boto. Hanggang sa matapos ang botohan, umalis ang kamag-anak nila na may sama ng loob dahil hindi siya nanalo sa pagiging kagawad. Traidor daw ang mga tao sa kanilang lugar dahil pagkatapos makatanggap ng pera at bangus ay hindi man lang siya naiboto. Pero pag alis ng kamag-anak nila ay biglang may kumalat na balita na nangupit daw ng 30,000 ang tatay ni Yuri. Dalawa kasi sa pinsan ng tatay niya ang tumakbo bilang kagawad pero kahit isa sa kanila ay walang nanalo. Kaya nagalit ang nanay ni Yuri nang malaman nila na mismong tiyahin pala ni Yuri ang nagkakalat ng ganong klase ng balita. Sinabihan pa ng kanyang tita ang kanyang papa na para daw itong anaconda dahil sobrang laki ng kanyang nakupit na pera. Napakawalang yapo ng tita ko kaya hindi siguro siya nagkaroon ng anak na babae dahil sa kasamaang ginagawa niya pati sa mga pinsang kong babae na palagi niyang sinisiraan. Maraming issue ang tiyahin ko dito sa amin kasama ang 3 babae na naging kasabwat niya sa pagkupit ng pera na galing sa ibang bansa na pampatayo sana ng bahay namin. Ang ganda na sana ng bahay nila, naging maayos din ang buhay nila pero nagagawa niya pa rin kaming siraan sa ibang tao. Kaya sa ngayon ay wala na po nagtitiwala sa papa ko, wala na pong tumatanggap sa kanya sa trabaho. Kaya sana po ay mabigyan nyo ng mga salita ang mga taong naninira ng kapwa nila kahit kadugo pa nila ay nagagawa nila ng masama sa ngalan ng kayamanan at ng pera. Kaya hanggang dito na lang Ate Chari. Kaya isa-isahin muna natin ang laman ng kanyang sulat. Unahin na natin yung 3 nakakatanda niyang kapatid na nagpamilya na. Hindi naman porket nag-asawa na yung mga kapatid natin ay tinatakasan na nila yung responsibilidad sa pamilya. Kasi darating at darating ang araw na kahit ikaw ay magkakaroon ka din ng sarili mong pamilya pero hindi mo tatakasan yung responsibilidad dahil walang ibang may responsibility niyan kundi yung mga magulang nyong dalawa. Ngayon nasa inyong mga anak na lang yan kung gusto nyong bumawi sa mga magulang nyo o kung gusto nyong magbalik ng tulong o pagmamahal sa kanila. At para sa akin ay tinatawag yun na kusang loob, hindi yun responsibilidad o obligasyon. At tungkol naman dito sa tiyahin mong magulang, kahit ano kasing sabihin natin sa mga taong katulad nila, kung mas mahalaga sa kanila yung pera, mas mahalaga talaga sa kanila yung pera at hindi magbabago yon. Kasi the more illegal, the more chances of winning and being rich. Kaya siguro para sa atin na lang na ginagawa ng hindi magaganda at palaging nilalamangan, ay tayo na lang yung magsumikap tapos hayaan na lang natin sila kasi hindi naman sila magbabago. Kasi kung mahirap man tayo today pero hindi nawawalan sa atin yung pag-asa at yung sipag pati na rin yung tiyaga, may pag-asa tayong umasenso. Ang importante, aralin natin na hindi na tayo masyadong maapektuhan sa mga chismis. Kahit anong gawin nilang paninira ay kiber lang. Magtiwala ka lang din sa papa mo na sipagan niya lang yung paghahanap ng trabaho, makakatsyempo din siya ng tao na magtitiwala sa kanya at magbibigay ng panibagong opportunity.